lahat. Purihin po ang Panginoon. Amen. Today is first Sunday ng buwan po ng Disyembre. Merry Christmas! Batiin natin ating mga katabi ng isang maligayang Pasko sa iyo. Ayan, advance. We are blessed this morning kasi tayo napaunlakan ng ating kapatid na mag-speak ngayon pong umagang ito. Kaya po tayo meron po tayong tagapagsalita, espesyal na tagapagsalita ngayon pong umaga. Bukod siyempre sa Panginoon ay naniniwala tayo na sa ilang mga araw na kanyang pagbisita muli dito sa Pilipinas, sapagkat siya po ay nakabase na sa Amerika. Akin po siyang nakasama noong pang 90s, mga 1990s. Siya po ay leader ng aming pong mga kabataan, ng mga panahon na yun, maging doon po sa ating youth na gawain doon po sa STDC, kung akin po matatandaan. Isa rin po siya sa mga youth leader doon po sa ating samahan sa Assemblies of God. Gayon din, at siya rin ay isang masipag nating kamanggagawa, na ituturing natin sa kanyang kabataan, ay kinakitaan na rin po namin siya ng kasipagan sa gawain ng Panginoon, lalo na sa paglilid sa maraming mga kabataan po noon. At tayo po yung nagagalak sapagkat minsan na tayo po yung nadalo niya ngayon pong umaga, at hindi rin siya malayo sa atin sapagkat siya po ay kapatid, nakababatang kapatid po ng ating kapatid na Emily Tolentino. Nais ko po siyang, siya na po ang magpakilala ng gusto sa kanya at naniniwala ako na meron pong mensahe po ng Diyos sa umaga pong ito para po sa atin. Nais po natin po siyang welcome ang ating pong kapatid sa ubusan po ng Panginoon, ang ating pong minamahal na Pastor Jonathan Tolentino. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magandang umaga po. Pagkaumanhin nyo na po at medyo ngongo po ako. Ilang araw ng pagdating ko po rito ay tinamaan ng sipon. Manibago, pero mabuti po ang Panginoon. Amen? Kaya tayo po nagpapasalamat sapagkat binigyan niyo po tayo ng pagkakataon na magkasama-sama po muli. Ang lalim ng Tagalog. Ako po'y natutuwa na makita ang mga datihan, ayoko pong sabihin matatanda, mga nakasama, kagaya po ng banggit ni Pastor Rick, nagsimula po ng 90s, possibly 1993 or 1994, hindi po ako nagkakamali. At yun po yung mga pagkakataon na tayo po ay hinubog at tinawag ng Panginoon sa gawain. Pinagpapasalamat sa mga nakasama po noon. Ginamit po kayo ng Panginoon sa maraming mga bagay upang hubugin po ako at ang aking pamilya. Kagaya po ng nabanggit po ni Pastor Rick, ako po ngayon ay nakabase na sa Chicago, Illinois. Almost 20 years ago. Kaya matagal-tagal na rin po. Ito po yung aking pangalawang pag-uwi sa Pilipinas after 7 years. The last time I was here was 2019. Meron lamang pong business sa Hong Kong at Thailand. Pero ngayon po ay may ibang layunin ng Panginoon. Pakitingnan niyo po ang inyong pong mga katabi. Pakibati po sila. Naalala ko po noon na yung first time na ako po ay nadalo sa Dampalit, binabaha po noon talaga. Alam niyo naman po sa Malabon, laging binabaha. Yun po isang bagay na hindi ko nami-miss. Yung baha. Pero salamat sa Panginoon sapagkat ginamit niya po ang pagkakataon na yun na talagang makilala siya. Kaya sa umaga po ito, siguro I'll just go along. Sabi nga nila, preaching and testimony at the same time. And I hope by the end of this teaching or preaching, kung naman po ang gusto nyo itawag, I hope somebody's life will be encouraged
Hindi po ako magpapaka-exegesis or something like that. I just want to encourage somebody. And I believe that this morning, ay mangungusap po ang Panginoon, maging sa mga kabataan. I believe that there's a reason why the Lord sent me here. Nagpapasalamat po sa leadership ng church na ito for allowing me to share. Hindi ko po yun minamaliit. Nagpapasalamat po ako sa pagkakataon. Kaya sa umaga po ito, tayo po manalangin saglit. Panginoon, salamat po sa umaga ito na binigyan mo kami ng pagkakataon na sambahin ka at itaas ang iyong pangalan. Kami po ay lumalapit sa iyong paanan at inamin po namin ang aming mga kakulangan. Aking dalangin sa umaga pong ito na gamitin mo po ang iyong lingkod. Itago mo po ako sa likuran ng iyong kaluwalhatian. At gamitin mo bilang iyo pong tagapagsalita. Inamin ko ang aking kakulangan, ang aking kahinaan. Hayaan mo na mahayag ang iyong kalakasan at ang iyong kaluwalhatian sa bawat minuto ng gawain pong ito. Aking panalangin, Panginoon, nahipuin mo po ang isang individual na iyon. Baguhin mo ang tahak ng kanyang pong buhay. Mangusap ka sa kanyang buhay. At aking dalangin, Panginoon, ang kapangyarihan at kaluwalhatian ng iyong pangalan, Panginoon, ng mahayag. Aking dalangin ang anointing, Panginoon, ng Banal na Espiritu. Ikaw po ang mahayag, ikaw po ang mangusap, ikaw po ang patuloy na kumilos sa umaga pong ito. Sa ipo namin, binabalik ang kapurihan sa pangalan ng Jesus. Amen. Binigay po sa akin ni Pastor Kokoy ang tema ng buwan pong ito, pagkat Pasko. Sa katunayan po, ang dahilan kung bakit po ako umuwi, ay mamamasko po ako sa inyo. Kasi nakaka-homesick sa Amerika, maganda lang pakinggan, pero iba pa rin ang Pinoy. Iba pa rin po sa Pilipinas. At bagamat meron na po akong sariling pamilya doon, ay iba pa rin po ang buhay sa Pilipinas. At ang pagsamba po natin sa Panginoon ay talagang kakaiba. Parte rin po yun ng paghubog sa akin ng Panginoon nung tinawag po ako ng Panginoon sa church. At yun po ay naging malaking bahagi po ng aking buhay at ng mga bagay na ginagawa po ng Panginoon sa akin. Naririnig niyo po ba ako? Pagpasensyahan niyo na po. Matagal-tagal na rin daw akong hindi nagtagalog. Pero sa umaga po ito, nais kong samahan niyo po ako sa Mateo chapter 1. Salamat sa aking inaanak na si Elaine, ginawa ito. Basahin po natin. Ang aklat ng lahi ni Jesucristo na anak ni David, na anak ni Abraham. Naging anak ni Abraham si Isaac, at naging anak ni Isaac si Jacob, at naging anak ni Jacob si Judah at ang kaniyang mga kapatid. Verse 3, at naging anak ni Judah kay Tamar si Fares at si Zara. At naging anak ni Fares si Esrom, at naging anak ni Esrom si Aram. Verse 4, at naging anak ni Aram si Aminadab, at naging anak ni Aminadab si Naasom, at naging anak ni Naasom si Salmon, at naging anak ni Salmon kay Rehab si Boaz, at naging anak ni Boaz kay Ruth si Obed, at naging anak ni Obed si Jesse. At naging anak ni Jesse ang haring si David, at naging anak ni David si Salomon, naging asawa ni Urias. Pinagpala po ng Panginoon pagkabasa ng kanyang mga salita. Alam po natin na sineselebrate po natin ang Panginoong Jesucristo sa Pasko. Amen? Kaya natutuwa po ako sa decoration, sa backdrop. Yan din po ang una kong ministry. Yung mga panahon po yun. Alam po natin ang Panginoon ay pumarito upang bigyan po tayo ng salvation. Kaya po sa umaga po ito, tinawag ko pong Road to Redemption, ang preaching morning. Sapagkat ang tunay na plano po ng Diyos sa bawat sa po sa atin, ang tunay na diwa ng Pasko ay upang ipakilala ng Diyos Ama ang kanyang anak, upang bigyan po tayo ng buhay na walang hanggan. Sabihin nga po natin, buhay na walang hanggan. Yan. Yan po ang dahilan kung bakit meron pong sinugo po ng Diyos Ama ang kanyang anak para sa atin. Sapagkat wala pong ibang bagay na maiisip o matatamo ng isang tao sa buhay na ito, kundi ang kaloob ng buhay na walang hanggan.
Ano man po ang ating pinagdaanan, ano man po ang ating na-acquire sa ating mga buhay, properties, mga titulo sa ating pong mga trabaho, mga bagay-bagay po sa buhay, wala pong ibang mahalaga kundi ang kaloob ng buhay na walang hanggan. Amen? Kaya po sa umagang ito ang aking panalangin na ang ilan po sa atin ay tunay na maranasan ang kaloob ng buhay na walang hanggan. Pero nais ko pong bumalik po tayo mga ilang daang taon bago po ang pangako ng buhay ni Jesus. Yun po ay ang buhay ni David. Kaya yun po binasa po natin ng Mateo chapter 1 to 6 ay naubusan po ako ng Tagalog. Diniscuss po doon ang mga lahi ng pinanggalingan ng Panginoon Jesucristo. At binigyan po ng emphasis po doon ang buhay o ang pamilya o ang lahi ni David. Kaya po sa umaga pong ito, nais ko lamang po bigyan ng tatlong bagay patungkol ano po ang kaugnayan ng pagkakatawag ni David upang iihayag, upang idetalye ang plano ng Panginoon, plano ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Nandiyan po ba kayo? Yan. I think I'm doing a good job ng Tagalog. Ang hirap po convert. But yun po, ang plano ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus ay naihayag sa pamamagitan po ng pagkakatawag ng Diyos kay Haring David. Makita po natin yan, lalo na po sa verse 6, na naging anak ni Jesse ang haring si David. At naging anak ni David si Salomon doon sa naging asawa ni Urias. Yan. Alam niyo po na maaaring sa pagkakataon pong ito, meron po tayong mga iniisip sa buhay, meron po tayong mga nakaraan. Pero higit po ang plano ng Diyos sa buhay po natin. Ano man po ang ating mga pinagdaanan, ay higit po ang plano ng Diyos. Amen? Si Sister Winnie nandito. Alam niyo po, yun po yung favorite worship song ko. So it brings a lot of great memories. You know, the reason I live is to worship you. Gaya po na banggit ko sa inyo kanina na meron na rin po akong sariling pamilya sa Chicago. Yeah. Apat na po ang anak ko. Natatawa ako kanina kasi nung nakita ko si Sister Vicky. Sabi, oh, malaki ka na. Yeah, lumaki na nga. Lumaki na tiyan. Yeah. Pero sa awa po ng Panginoon, actually, na-meet ko po yung aking asawa sa church din. Yeah, that was 1995. Oh, nakalimutan na. No? Yeah, I was 17 years old. Pero ang plano po ng Panginoon ay iba. Sapagkat sa pamagitan po ng kanya pong sa worship, ang paghubog po ng Panginoon ay kakaiba. Kaya sa atin din po mga buhay, ay ganoon din po ang plano ng Panginoon. Iba-iba po ang paraan ng Panginoon, pero nasa katuparan niya po iyon sa kanya pong sariling plano. Meron po tayong mga naiisip na plano sa ating mga buhay, pero at the end of the day, ang plano pa rin po ng Diyos ang mananaig. Amen po? Yan. Nawala po yung signal ko, pero salamat, meron pong iPhone. Doon po tayo sa item number 1. God chooses the unlikely. Si David po, alam na po natin ang istorya, hindi ko na po pahahabain, pero alam po natin na tinawag po siya ng Panginoon na maging hari at pangunahan ang Israel nung mga panahon na sila po ay patuloy na niyuyurakan ng mga kaaway po ng Panginoon. Yung mga nabanggit ni Pastor Ruel kanina, Pastor Kokoy, na mga iba't ibang Diyos. Pero sila lamang po ang bansa doon po sa lugar na iyon na sumasama sa nag-iisa at tunay na Diyos. Kaya nung panahon po yun ng mga Philistines ay lagi po nilang tinutokso, niyuyurakan ng mga Israelita. Pero yun din po yung pagkakataon na naghahanap po ang Diyos ng kanya pong gagamitin upang itaguyod ang kanya pong kaluwalhatian. Alam po natin na sinugo po ng Diyos ang propeta upang humanap
ng magiging hari. So God chooses the unlikely. So tinawag ng Diyos, tinawag po ng propeta si Jesse at ang kanyang mga anak. Doon po yun sa Samuel, 1 Samuel. Siguro pwede po natin, yeah. So, nung sinugo po ng Panginoon ang propeta, sabi, ngunit sinabi niya sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na ano ang tinitingnan ng tao, ngunit ang sa puso tumitingin si Yahweh. So, ang Panginoon po ay tumitingin sa puso. So, tinawag lahat yung mga anak ni Jesse, pero wala po doon. Samantalang si David po ay nasa pastulan, inaalagaan ang mga sheep. Ano ba sa Tagalog yung sheep? At tupa. Right? Kaya si David po ay amoy tupa rin. Right? Ako po noon, amoy palaisdaan. Pero, yeah, very unlikely na siya ang magiging hari. Pero, siya po ay tinawag at pinili ng Panginoon. Sorry, kailangan ko palang mag-stay rito kasi may live stream. Usually, I walk around and... Yeah. Pero, tinawag po siya ng Panginoon sapagkat may kakaiba po siyang plano. Kaya ang tao ay tumitingin po sa panlabas. Right? Ang tao po ay tumitingin sa mga accomplishments, sa iyong resume, sa iyong reputation, sa iyong mga resources. Pero ang Panginoon po ay tumitingin sa puso. Ang paghahanda po ng Panginoon ay napakahalaga. God chooses the unlikely. Pero nung nakita po ng propeta, ito pong si David, sabi niya, ito ang tinawag ng Panginoon para maging hari ng Israel. Napakabata pa po ni David noon. Pero nakita po ng Diyos ang kanya pong puso. Pero makikita po rin po natin niya ang kahalagahan ng paghahanda. Yeah, the preparation for David. Right? Alam po natin na si David din po ang tinalaga ng Diyos upang itumba. Ito pong si Goliath. Alam na po natin yung istorya. Right? Actually, meron pong movie na lalabas in few weeks, David, isa pong animation. I don't know kung sa Pilipinas meron din pong gano'n. Pero yung the story of David. Alam po natin na itinumba niya si Goliath. Pero bago po yon, alamin po natin yung mga nangyayari behind the scenes. Right? Minsan nakikita lang po natin yung mga accomplishments, nakikita lang po natin yung mga successes, nakikita lang po natin yung mga magagandang bagay. Pero sa buhay po ng isang tao, behind those successes, meron pong mga preparation, meron pong mga paghihirap, meron pong mga challenges. Actually, what makes a successful, what makes a godly man na effective po ay yung mga pinagdadaanan sa buhay. So, sa gaya rin po ni David. Kaya nga po nung nagpresenta po si David, marami po kasing verses, I will just go along, paraphrase. Nagpresenta po siya kay Haring Saul. No, ako na lang ang lalaban kay Goliath. Kasi takot kayo lahat. Sabi ni Haring Saul, bata ka lang, may gatas ka pa nga sa labi eh. Pero sabi niya, ang inyo pong lingkod, mula po ng aking pagkabata, inharap ko po ang mga leon at mga oso. Right? At kapag po ang mga bagay na yon ay kukunin ang mga tupa ng aking ama, ay nilalabanan ko po yon at sila po ay pinapatay. So behind the strength, behind the scenes po ay hinuhubog na po ng Panginoon ito pong si David upang maging epektibong warrior. Right? Kaya ganoon din po sa buhay po natin. Meron po tayong mga pinagdadaan ng mga mahihirap. Lagi po kayo nasa sermon ni pastor, lagi po kayo nasa sermon ng nanay at tatay niyo, inuutusan kayo maghugas ng pinggan, inuutusan po kayo magwalis dito sa church, right? Inuutusan kayo umattend ng mga gathering, prayer meeting, Bible study. Pero yun po ay bahagi ng paghahanda ng Panginoon sa ating mga buhay. Nandiyan pa po ba kayo? Kaya yun po, si David po, inuhubog na po ng Panginoon
Kaya when the time comes na harapin niya po ang Goliath sa kanya pong buhay, handa na po siya. So ganun din po sa atin. Hindi niyo po alam kung kailan po kayo tatawagin ng Panginoon na haharapin ang isang higante sa inyo pong buhay. Pero yung paghahanda ng Panginoon sa inyo, huwag niyo po siyang i-disregard o mamaliitin. Maaaring meron po kinakaharap na problema po ngayon. Pero gagamitin po yan ng Panginoon upang kayo ay palakasin at kung dumating ang pagkakataon pong iyon, ay maging handa kayo. Pakisabi po sa inyong katabi, maging handa ka. Kaya mga kabataan, maging handa rin po. Maging handa kayo. Pagkat hindi nyo alam, when the Lord will call you. Nag-start po ako actually, maliit pa po ako, umatin na rin ako sa church. Sa Christ the Conqueror, mga kapatid ko. Pagkatapos po ng mga service, either pupunta po ako sa harap ng pulpito at gagayahin ko si Pastor Lester. Some of you knew him. O minsan, dediretso ako sa drums. Kaya mahal na mahal ako ng mga tao doon kasi ang ingay ko. Actually, naging drummer din po ako sa church. Actually, napakalakas ko mag-drums. Kaya lagi kami binabato. Kaya minsan, pag sinasabihan ako, na-open din ako. Gusto ko lang naman maglingkod sa Panginoon. Pero, ginamit din po yun ng Panginoon para hubugin po ako. Right? Pero nung umaten po ako sa AG, naalala ko po yung baha talaga. Si Ate Daisy ang unang bumati sa akin. As usual, nandito po si Ate Daisy. Pero, yan, baha. At yung nangangaral, si Pastor Mortel, naalala ko yung tatlong guwapings doon, si Brother Mamerto, Brother Jesus, si Brother Toto. Yun po yung original tatlong guwapings. Natabi ako kay Brother Mamerto. Although lumaki po ako sa church, pero wala po akong personal na relationship sa Panginoon. Yeah, attend lang. Masabing umattend. Pero nung pagkakataong yun, ginano ni Brother Mamerto. Nung nag-aatar ko sino po ang gusto tumanggap sa Panginoong sa Kristo sa umagang ito? Bigay ang buhay. Kaya doon po nag-start yung personal relationship sa aking buhay. Nakilala ko ang Panginoon. I really enjoy the relationship. I gained the understanding na kailangan ko palang magsisiri na tanggapin siya sa aking buhay. So ganoon din po sa atin. Maaring kayo po ay lumaki rito, ang mga magulang nyo na naglilingkod sa Panginoon. That's good. Naaya ka rito, mga kabataan. Maging kayo pong mga mature na. Pero kailangan po nating magdesisyon na tanggapin ng Panginoon. Kaya yun rin po yung paghahanda ng Panginoon. So, balik po tayo kay David. Si David po, bago po siya naging ultimate warrior, right? Lahat po ng kanya pong mga pinagdadaanan sa buhay, lagi po siyang minamaliit, utusan, lagi na lang nandoon sa wilderness. But his life in the wilderness prepared him to be a warrior. Sabihin nga po natin, warrior. Pangalawa po, yung paghahanda rin po ng Panginoon sa buhay ni David, malaking bagay po yung worship. Sabihin po natin, worship. Napalaking bagay po yun ng paghahanda sa Kanya upang maging hari at maging hagdan or tulay patungo sa Panginoong Jesus. Right? Alam po natin na si David po ang majority author ng mga awit o psalm, right? Ang dami po noon. So sa bawat pangyayari sa buhay ni David, meron po siyang kanta. Nagkasala, may kanta. Napatid, may kanta. Joke lang po. Pero lahat po ng aspeto ng kanya pong buhay, meron po siyang
kanta o meron po siyang pagsamba sa Panginoon. So ganun din po sa atin, sa bawat aspeto ng ating buhay, anuman po yung ating pinagdadaanan, ay mahalaga po na ibigay po natin sa Panginoon ang papuri at ang pasasalamat. Amen? Kaya, yun po, pag tayo po ay sumasamba sa Panginoon, linggo, ganito, ay, napakahalaga po na ibigay po natin sa Panginoon. Wag lamang po tayong kumanta, pero damahin po natin ang presensya ng Panginoon. Doon po sa mga nag-worship, yan din po yung bahagi ng paghubog sa akin ng Panginoon. I didn't really know that time that I could sing. Pero that time, I felt the presence of God calling me into deep worship. At pag naranasan mo ang presensya ng Panginoon, mababago ka. Amen? Right, kaya pag tayo po ay in-usher ng mga worship leaders, damahin po natin ang presensya ng Panginoon sapagkat hindi lamang po tayo ang kumakanta. Pag tayo po ay kumakanta, binibigay po natin sa Panginoon ang ating mga puso at we are reaching for Him. Pero may mga pagkakataon po sa buhay, sa mga gathering po natin, whether it be personal or corporate, that the presence of God would come down in power. So ganoon din po kay David na he has the understanding. So pag kaharap niya po yung higante, wala na po siyang takot, wala na po siyang reservation na magagawa niya ang pinagagawa ng Panginoon sa kanya pong buhay. Nandiyan pa po ba kayo? Kaya po worship, personal, right? Hindi ko makakalimutan yung mga pagkakataon po yun na ginamit ng Panginoon sa aking buhay na nangusap po siya sa pamagitan ng mga ibang pastor. May mga pagkakataon po, nagtatago na ako sa pulpito. Pero pag bumaba ang presensya ng Panginoon, I pray that this morning the presence of God would come down in such power na maranasan din po natin na baguhin po tayo ng Panginoon. There are times na hindi ko makakalimutan mga pagkakataon na talagang bumababa ang presensya ng Panginoon at nangungusap siya sa bawat isa sa amin ng mga panahong iyon. Naalala ko one night, I was leading worship. Meron po tayong revival. Ewan ko naalala niyo siguro si Pastor Dominador Mendoza, Jun Mendoza. And it was so powerful. It was a night of revival. And for some reason, I was leading worship and I felt the power and the call of God in my life at the time. So I was just kneeling before the pulpit. And then, nung siya po ay lumapit, sabi na, asan ba rito yung naglilid kanina? So, nasyak ako. That was the start na understanding na importance of worship. Ibilisan ko na po. Kaya yun po, sa buhay ni David, ang worship po ay naging napakahalagang preparation sa pagharap niya sa higanteng, si Goliath. God chooses the unlikely. So ganoon din po sa atin. Minsan harap ka sa salamin, who am I na gagamitin ng Panginoon. Pero ganoon din po sa atin, huwag po nating baliwalain ang mga pinagdadaanan po natin sa buhay. Minsan talagang masakit. Meron po tayong mga questions. Meron po tayong mga doubts. Meron po tayong mga hindi maintindihan. Right? Minsan, hirap talagang intindihin pero ito po yung pagkakataon na ipagkatiwala natin sa Panginoon ang lahat ng bagay. Nandiyan pa po ba kayo? Ayan. Ito po second slide. Sige pa. Doon tayo sa second point. God redeems the broken. Sa buhay din po natin, hindi natin maiiwasan o
meron po tayong mga karanasan na minsan kino-question natin ng Panginoon na, Panginoon, gagamitin mo pa ba ako? Maaaring ito po ay personal failures, maaaring ito po ay mga desisyon na gawa natin sa buhay, pero meron pong plano ng redemption ang Panginoon sa ating mga buhay. Pakitingnan niyo po ang inyong pong mga katabi. Sabihin niyo po sa Kanya, may plano si Lord sa buhay mo. May plano ang Panginoon sa buhay mo. God redeems the broken. Alam po natin ang storya ni David. Balik po tayo kay David. Alam po natin na siya po ay naging hari. Tinumba niya ang si Goliath. Talaga namang natuwa ang Israel. At siya po ay tinawag ng Diyos sa makapangyarihang posisyon na pangunahan ng Israel ng mga panahon po iyon. Pero alam din po natin na siya po ay bumagsak. Nagkaroon po siya ng moral failure. Right? Pagkat nung mga panahong iyon, ang mga hari, sabi po sa 1 and 2 Samuel, ay pumupunta sa labanan. Si David po, nagpa-petiks-petiks. Alam ko ba yung petiks-petiks? Pa-relax-relax, lay low. At nung magkakataon po yun, alam po natin ang istorya ni Bathsheba. Siya po ay nagkaroon ng moral failure. So adultery and then murder. Sapagkat ang isa po sa kanyang mga leader sa army ay nung mabuntis po si Bathsheba ay nilagay po doon sa harapan upang madedo agad. So he was trying to hide his sins. But God redeems the broken. So, ganun din po sa buhay po natin ngayon. Maaaring meron po tayong mga past failures. Maaaring meron po tayong mga nagawa na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Pero masigit po ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Masigit ang kanya pong pagmamahal, and God's plan of redemption ay napakataas po. Ano man yung naisip mong failure sa buhay mo, si David nga adulterer and murderer, napatawad pa rin ng Panginoon. And He still used his life. Isipin niyo po kung hindi po nagsisi si David, that genealogy might have been broken. Pero salamat po sa Panginoon sapagkat nagkaroon po siya ng repentant heart. Yeah, awit 51, yun po yung kanya pong awit ng redemption. Ito po ay, kung babasahin niyo po sa inyo po mga Biblia, I don't know if we have it on screen, na ito po ay awit ng kanya pong pagsisisi. Awit na pag-amin sa kanyang mga kakulangan. Ang mahalaga po sa buhay po natin ay aminin natin sa Panginoon at hindi na po natin ulitin. Minsan, mas malala pa tayo. Kasi hindi natin mapatawad ang sarili natin. Hindi natin mapatawad yung ibang mga tao sa buhay natin. Pero ang Panginoon po, kaya po tayong patawarin. Wala pong bagay na nagawa mo o magagawa mo ang makapaghihiwalay sa iyo sa Panginoon. Ang mahalaga po ay lumapit tayo sa Kanya at tayo po ay magsisi at tayo po ay lumakad sa katwiran ng Panginoon ngayon. Our failures doesn't define our future.
Pag tayo po ay nagsisi, ang Panginoon ay nagpapatawad at siya rin po ay nagre-restore. God is the God of restoration. Sabihin nga po natin, restoration. Right? He renews, He restores, He refreshes. At yan po ang pangako at plano ng Panginoon sa ating pong buhay. Through confession and humility, naranasan po ni David na hindi lamang po siya pinatawad ng Panginoon, nilinis ng Panginoon, pinakita ng Panginoon sa kanya ang mercy, at nire-write ng Panginoon ng Diyos ang history, ang trajectory of his life. God redeems the broken. Gaano man po tayo ka-broken, gaano man po tayo sa tingin natin kalayo, nasa plano ng Panginoon, kalayo sa Kanya pong plano sa buhay natin. God redeems the broken. Andiyan pa po ba kayo? Pangatlo po, God's grace points to the Messiah. God's grace leads to the Messiah. Biyaya lang po talaga ng Panginoon. Amen? Kagaya po ng sabi ko kanina, ano man po ang ating pong accomplishment, wala po tayong maipagmamalaki sa Panginoon. Right? Kaya sa Amerika, masarap lang pakinggan, pero iba't iba rin po ang challenges. Yung paghahanda ng Panginoon po ay napakahalaga, pero yun nga po, sa biyaya pa rin ng Panginoon. Yung tinawag po ako ng Panginoon sa ministry, I was young. I think I was the youngest na licensed yet, but at the same time, I was working. Actually, si Pastor Kokoy po ay instrumental ng magkaroon po ako ng trabaho sa BIA. Nagkasama kami. How many years? 7 years. Right? Kaya marami po rito, nakaupo sa inyo, naging malaking bahagi ng paghahanda ng Panginoon sa aking buhay. Si Kuya Glenn, President sa CA. Pero yung paghahanda po ng Panginoon, napakahalaga. Kaya nung tinawag din po ako ng Panginoon sa Amerika, maraming adjustment. So yung paglilid ng worship, pagtuturo, teaching, naging bahagi rin po ako ng malaking ministry doon. And I was ako po ang nag-lead ng Creative Arts Ministry, about 30 people in the worship team, choir, band. Laking adjustment. And then sa corporate world, pero lahat po ng dinagdaan ako, inisip ko, everything ay ginagamit ng Panginoon para ihanda ka sa mas malaking plano niya sa buhay mo at ng pamilya. Andiyan pa po ba kayo? God's grace leads to the Messiah. So, sa Panginoong Hesus pa rin po. Right? Ano man po, wala pong ibang makakapantay sa kaloob ng buhay na walang hanggan. The understanding na ang salvation po ay sa Panginoong Hesukristo lamang. Kaya po ang challenge ko sa mga kabataan, sa ating po na narito, ay unawain po natin yung plano ng Panginoon sa buhay po natin. Hindi po yung magulang nyo ang magliligtas sa inyo. Hindi po yung kapatid po ninyo ang magliligtas sa inyo. Hindi po yung relihiyon o pagpunta nyo po rito ang magliligtas sa inyo. Ang biyaya po ng Diyos. The grace of God, the mercy of God, unmerited favor. Wala po tayong magagawa na makakapag-add sa ating mong kaligtasan.
Sapagat ang kaligtasan po ay biyaya lamang po ng Panginoon. Kahit ano pong gawin po natin, hindi po natin matatamo ang kaligtasan, kundi sa biyaya lamang po ng Panginoon. Sinugo niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang sino mang tumanggap sa kanya at manalig ay magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Sabihin nga po natin, buhay na walang hanggan. So, ganoon din po kay David. Right? Sa biyaya po ng Diyos. Matapos po siyang magsisi, matapos po siyang tanggapin ang kanya pong failure, ay binalik po ng Diyos ang kanya pong, ang tawag po ng Diyos sa kanya pong buhay at sinakatuparan ng Diyos ang plano niya sa buhay ni David. Kaya sa atin po, meron man po tayong mga weakness, meron man po tayong mga challenges, huwag po nating baliwalain po yan. Sapagkat gagamitin po yan ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya yung Pasko, ito po yung pagkakataon po natin na i-share the good news of salvation. Naalala ko na laging caroling. Those were the times. But, share po natin ang mabuting balita. Although, maganda po yung may aginaldo, may mga regalo, pero yung kaloob ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon Kristo ang pinakamahalaga. Mas mahalaga pa po sa ano pa mang investment, sa ano pa mang po mga bagay na natamo natin sa ating mga buhay. Pakitingnan niyo po yung mga katabi kung gising pa. Kaya po sa umaga pong ito, doon po to those who feel unlikely, overlooked, hindi ka favorite ng magulang mo, right? Hindi ka nakikita lagi, doon po sa mga unlikely na sa paningin ng tao ay hindi tatawagin o gagamitin ng Panginoon. Huwag mong baliwalain yan ang pinagdadaanan mo. Lahat po yan ay gagamitin ng Panginoon. By the grace of God, sa ministry and then sa corporate world, I don't have any fancy degrees, I don't have any MBAs and anything like that. But sa biyaya po ng Panginoon, even in the corporate world, ginagamit po ako ng Panginoon. Kaya din po sa mga kabataan ngayon, Pastor Kokoy talked about the call of God last week, so marami pa rin pumasok sa isip ko. So to those unlikely na gagamitin ng Panginoon, tawagin kang pastor, that's good, right? Evangelist, pastor, prophet, all that. Those fancy stuff, right? Magagandang titulo. Pero, maraming nabago sa mundo. Pero sinong gagamitin ng Panginoon sa corporate world kung lahat tayo pastor? Right? Kung lahat tayo teacher, right? Pero gagamitin ka ng Panginoon, lalagay ka niya sa mga corporations, sa mga private entities na yan para i-influence ang mga tao upang i-reach out ang iba't ibang mga tao. Right? Yeah, I've worked all my life and did ministry at the same time. Kaya lahat po yun. Kaya po, to those who you feel that, unlikely na gamitin ka ng Panginoon, overlooked, underestimated, unsure, pero gagamitin ka ng Panginoon. Hello? Mga kabataan? Nahaba-haba ng leeg ko.
Ang itim-itim ko pa. May itim pa rin naman ako ngayon. Natatawa si Sister Digna. Yeah, to those who feel unworthy and carrying guilt, kagaya po ni David nung siya po ay bumagsak. To those who feel like mapapatawad ka ba ng Diyos? Mare-restore ka ba ng Panginoon? Yes. The answer is yes. Yeah. Minsan, kailangan nating patawarin ang ating mga sarili. Now, to those who need a fresh revelation, na ang istorya po ng ating mga buhay ay maging refleksyon ng biyaya ng Diyos. Hindi po perfect story eh. No such thing. Ang maganda po ay redemption story. Redemption story. Kaya nga po, road to redemption ang pinapamagat po ng preachimony this morning. To those unlikely, God says, I have chosen you. I have chosen you. To the broken, God says, if you confess your sins, I will cleanse you and restore you. Doon po sa mga nanghihina, nawawala na ng pag-asa, nawawala ng motivation. Sabi po ng Panginoon, my grace is greater than your past. And my plans for you are great and are tied to my faithfulness, not your perfection. Ang kanya pong biyaya ay hindi po sa ating perfection, sa mga bagay na ginagawa natin sa buhay natin, kundi sa katapatan ng Diyos. Amen? Kaya wag po tayong mawala ng pag-asa. God's redemption story is so powerful. Pwede mo pa tayong tumayo? Can you sing that song, Holy Forever? And then, let's just bask in the glory of God this morning. Yeah. Sambahin po natin ang Panginoon. Pwede po ba yan? And I don't know, we have communion, but for a few minutes, let's just worship the Lord. Panginoon, salamat po sa umaga pong ito. We ask that your glory would come down in such power. Falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, come on. If you've Been forgiven,
if you've been redeemed. Sambahin po natin ang Panginoon. Sing the song forever to the Lamb. Jesus, If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. come on, sing the song. Sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation's cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. your name is Come the on, highest. let's lift His Your name on high. name is the greatest. We worship Your you, O God. name stands above them all. They all thrones and dominions, Dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Come on. All thrones And dominions and powers and positions. your name stands above them all. And the angels Cry, holy, all creation rise, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear the people sing. hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creation's cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. We worship you, Jesus. People sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. You will always be. Holy, holy forever. Sing it again. You will always be. You will always be. Holy, holy forever. Come on, worship Him. Hallelujah. We worship You. Lord, send down Your anointing in this place.
that you will touch your people in a mighty way. We worship you. Heaven come down. Heaven come down and touch your people, oh God. Send down the anointing. Hallelujah. 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 Come down in power. Come down in glory. Come down, Jesus. Reveal yourself in a mighty way, in a powerful way. Touch your people. Heal your people. Restore your people. Restore your people, God. Jesus and the angels cry. Taas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. The presence of God is in this place. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. You will always be. Holy, holy forever. You will always be. You will always be. Holy, holy forever. Come on, let's give the Lord a mighty hand of praise. Hallelujah.